ni BP Sara, oh. Grabe, grabe yan. Ito yung kinaiinggitan ng kabilang kampo, ng kabilang faction kasi hindi ganito ka-astig yung presidente. Iyakin yung presidente na. Iyakin yung ating presidente ngayon dahil pag merong matinding problema sa kanyang gobyerno ay umiiyak siya and ano yan it was seen in his last podcast with Vicky Morales ba yun? At nakakatuwa tingnan, magalit na yung magalit yung mga ayaw kay BP Sara pero she is going to be the president very soon. Yung mga nag-aspire na matanggal si BP Sara like ito ngayong lumalabas na trillion fund for the rally of the makakaliwa. Nakita natin yan, nabasa natin yan, yung mga tinatawag nilang trillion peso walk to let BP Sara daw na managot, 'di ba? Nando si Kulot, yung isang kongresista na nagtatanong kay BP Sara noong budget deliberation ng OBP. So, trillion ang nilaan dito. Kaya siguro confident si PBBM na sabihin na hindi siya nababahala sa malakihang rally na gaganapin sa 21 kasi nga kakampi daw niya yung mga magrarally pabor kay PBBM. And it was spoken to us by the ASEC, Claire Castro. So malinaw pa sa sikat ng araw na lumalabas na there are paid rallies that is going to be gathered on the 21st of September, this coming Sunday, kasi lumabas na rin sa kanilang mga pahayag, lalo na dun sa pinsan ni Aquino na yung payat na laging nagwawala yung pag-archive nung impeachment case to BP Sara, 'di ba? Sila yung mga nag-thumbs down itong pinsan di umano ni previous president Ninoy Aquino. Pamangkin o pinsan. And he is related to Bam Aquino kasi magkakamag-anak sila. At ngayon guys, again, let's talk about the favorite lawyer and the favorite senator in the republic of our country. Kundi si Senator Marcoleta. At meron ako dito na panood kaya gusto ko to reaksyonan. Ito. Madami tayong matututunan dito. Secretary Vince, naniniwala ka ba na ang bulok na sistema ng DPWH na pinagsasamantalahan ng napakaraming tao ang problema natin ngayon? Tama po kayo. Naniniwala po ako. Kahit na magpakulong pa tayo ng napakaraming contractors. Halimbawa, 1 milyon na contractors at sa mga opisyalis ng DPWH, pag hindi natin nakorek ang sistema, walang mangyayari. Partially agree po, Mr. Chairman, pero tingin ko importante din po na maipakita natin na may mananagot dahil po tingin ko ang isa sa pinakamatibay na deterrent sa nakikita nating nangyari ngayon is matakot po na may consequence po ang mga krimen na ginawa. Kasi po kung wala pong consequence, makikita po natin na ulit-ulit to. Pero tama po kayo. Kaakibat po nito, kailangan po ayusin din po ang sistema para hindi na po maulit ito. Pero kung ang mga nahuhuli mo, na ipapakulong mo, mga butete at saka mga sapsap, wala rin mangyayari. Tama? Tama po. Kailangan Tama po. malalaking Kawawa naman yung sapsap. Paborito ko ba naman yan? Paborito ko yan nung college pa ako at meron nga akong nakatago dun sa freezer. Hindi ko na ipakita sa inyo kasi nasa baba, nasa taas ako, nasa third floor ako. Gusto ko sana ipakita. Kawawa naman yung sapsap na nadamay pa yung sapsap ni kasi which is true. Alam mo nyo ang sapsap. Why is it Marcoleta o Senator Marcoleta is giving sapsap as an example? Kasi yung sapsap, pagkain lang yan talaga ng mga mahirap. Ako, proven ko yan. Kasi, nung college time ko, I was a working student. At ang napuntahan kong mga amo ay kamag-anak ko din. Mga first cousin ng papa ko. Pero hindi naman kasi ako itinuring na kamag-anak. Talagang itinuring akong katulong. And that sapsap reminds me of my college days. Kasi
nag-graduate ako from from second year college, kasi second year college na ako naging working student. From second year college to after I graduated my 4 years degree, which is Bachelor of Science in Elementary Education. Ang sapsap ay naging routine ko na araw-araw. At sinasabi kong pagkain siya ng mahihirap, kaya sinasample ni Senator Marcoleta na maliit lang to kung tutuusin. Pagkaing pang mahirap lang ito kasi matinik, manipis yung karne ng fish, hindi siya gaanong malaman. At kung ididis at mag-a-agree ako dito kay Senator Marcoleta, kasi kapag maliliit lang na isda, yung walang gaanong laman, walang gaanong mailalabas na karne, kumbaga, o wala kang makain dahil konti lang yung laman ng isda na yan dahil manipis lang at matinik. Kumbaga, walang maitutulong sa pagiging ulam niya sa araw-araw, kasi mag-end up ka pa rin sa maraming kanin kasi nga ang ulam mo napakanipis noong laman ng isda. So dito sa sapsap na binabanggit niya at mga butete, ang mga butete din, kinakain din niya ng mga taong nakatira sa mga tawag dito, yung mga indigent people. I know that kasi during naman my single life, when I was assigned to a mission sa mga interior barangays, yung mga remote area, yung katulad ang Tondo, narating ko yan eh. Halos yung mga butete lang ang kaya nilang bilhin na isda sa palengke. Kaya very suwak itong sinasample ni Senator Marcoleta na kapag mga sapsap lang at butete ang nahuhuli, wala ding kwenta. Kasi kumbaga, hindi ka makaka-benefit ng maraming laman kasi kakaunti lang. Katulad din dito sa deliberation, tama yan, good job talaga yan si Senator Marcoleta, na kailangan talaga dyan targetin yung mga big fish, yung mga tangige, yung mga tulingan, yung mga tuna. Yan yung mga malalaki, bariles. Kasi yun talaga yung masustansya. Kumbaga, dito sa investigasyon na ito at dito sa kanilang debate, kung mahuli mo itong malalaking isda, tiba-tiba ka sa success. Kumbaga, hindi sayang yung pinaghirapan mong investigation, hindi sayang yung effort mo dahil malalaking isda ang nahuli mo. Kumbaga sa namimingwit o sa mangingisda, sulit ang pagod mo dahil ang nakukuha mong isda ay mga malalaki at magbibigay talaga ng sustansya o makukumpleto yung pamilya nyo na makakakain. So the same with this, kung mahuhuli yung malalaking isda, makaka-benefit ang sambayan ng Pilipino dahil matitigil na itong mga sindikato sa pagkulimbat ng ating pondo at sa mga malalaking contractors o at mga politicians at mga iba pang mga malalaking tao na involved dito sa pagkamkam ng kaban ng bayan. So let's continue, napakaganda. Isda ang mahuli natin. Isda ang mahuli natin. Tama po. Mr. Alam po Chairman. ba ninyo kung ibig sabihin ng PCMO? Opo, ito po ang project monitoring system na at ay gumagamit ng Department of Public Works and Highways. Alam po niyo yung MYPS. Nako. Ito yung sinasabi Ito ko. po yung- Ito yung sinasabi ko na huwag kang haharap diyan kay Senator Marcoleta kung hindi ka handa. Dahil nakita mo sa mukha pa lang, since hindi siya smiley person, he is a very serious person. Kaya nga tinawag siya doon sa interview, biniro siya ni Aiko Melendez na pambansang simangot. Though that is not, Miss Aiko Melendez was not the source of that. Pero meron din lang siya naringgan na si Senator Marcoleta ay pambansang simangot dahil matatakot ka talaga kung haharap ka na hindi ka handa. Kasi si Senator Marcoleta ay hindi pumupunta sa laban na wala siyang bala, at I said that yesterday in my vlog. Let's continue.
Ngayon ko lang po na-encounter, pasensya na po, Mr. Chairman, pero Sinabi po ng sinabi po ng Multi-year year project programming. scheduling. yes, ito po yung si schedule at pagpaplano ng mga iba't ibang proyekto over a longer period. Alam po niyo yung Survey 123. Daming alam. Aalamin ko po, yung Mr. Chairman. RDIA. Ako, Hindi ko po alam, Alam aalamin po ko po. niyo yung ang SDM4. daming assignment ni Hindi. Secretary. Hindi ko din po alam yun. Ang problema po kasi ito yung mga sistemang ginagamit ng mga kawatan sa inyong departamento. Sabi ko nga, kung puro sapsap at mga butete lang ang pakukulong ninyo, walang mangyayari. Agree po ako, pero sana po kung makulong po natin itong mga sapsap, sana po magaman din po natin kung Hindi sino po yung yun mga ang nasa layunin taas. ng kumiting ito. Hindi sapsap, hindi butete ang aming hinahanap. Agree po. Yung malalaking isda para matigil po ang mga kawatan. Agree po, Mr. Chairman. Alam po ba ninyo na yung sumbong sa Pangulo ang ginamit na batayan ay yung MYPS? Opo, yun po ang ginamit na batayan. Yun po ang ginamit na batayan kaya mali po lahat. Pati po ang kumiting ito ay na-mislead. Alam po nyo kung bakit? Po, Mr. Chairman. Ang MYPS po, ang ginamit dyan, puro initial na coordinates. Sana wag ka nang binubulungan muna niyan para na... Ako po bilang personal kong pangtulong sa kumiting ito, ako lamang po nakakita na ng halos 14 na discrepancy sa mga coordinates na ibinigay sa sumbong sa Pangulo. Naniniwala po ba kayo? Mamaya bibigyan ko kayo ng kopya at ibibigay ko rin sa komite ang 15 proyekto na mali ang coordinates. Posible po yung sinasabi ninyo, Mr. Chairman, na may maling coordinates. Nakikita na rin po namin yan ngayon sa ongoing investigation namin. Yung Mr. sumbong sa Pangulo ay mali at ang nakikita ko po riyan halos 100 o isang libong proyekto mali ang coordinates. Ibig sabihin, kahit ano pong gawin yung pag-iimbestiga, kapag hindi po ninyo sinulusyonan ito, lalo po kayong malalagay sa misleading situations. Correct. True. I agree with Senator Marcoleta. That's why ito yung pinanghahinayangan ko na tinanggal sa kanya yung blue ribbon kasi we are supposed to be on the peak of the investigation. Pero dahil sa itong gobyerno na to ay gusto nila yung mapagtakpan pa rin yung mga nangyayari sa bayan dahil ayaw nila maipalabas yung katotohanan. Kumbaga, palabas lang yung parang sumbong sa Pangulo. Pero actually, nung sinabi pa nga ni PBBM na let Senator Marcoleta do his job at doon sa pag-iimbestiga, natuwa na tayo dyan eh. Kaya lang nung nakita ni PBBM siguro na binanggit yung kanyang pinsan, biglang change of leadership sa Senado at sa mga chairmanship sa kanilang hanay. So, nanghinayang tayo doon kasi as he mentioned right now, Senator Marcoleta is mentioning about the 14 possible na magiging solusyon doon sa kanyang ginagawang investigation, pero yun nga, nabitin. Alam nila kapag matalino yung nag-iimbestiga, mabilis mapo-point out itong mga kawatan at masasabit yung Pangulo at yung first cousin, bigla nilang inistop para pakasakaling meron pa silang band-aid na pwedeng ipantakip at hindi masumingaw yung, yung hindi mag-smell o mag-spill off yung baho na tinatago ng gobyerno. So, we're very sad about that. Kasi sinayang ng administrasyon, yung talino ni Senator Marcoleta para sa Blue Ribbon. So, kaya tingnan nyo, tinagurian man siyang pambansang simangot, pero he's smart enough sa kanyang mga ginagawang trabaho. At ito lang ang senador na ni-research ko na baguhan sa Senado kasi he is a neophyte sa Senado. He is the only senator neophyte na wala kang track record na makikita na he had done
bad things. You know, he had done something bad that will destroy his credibility. So wala po. Naniniwala po kayo. Naniniwala po ako. Kailangan pong solusyonan ito at ayusin itong mga sistemang ito. Ang PCMA po ang sinasabi nila, geotag at real time. Hindi po totoo yan. Naniniwala po kayo. Opo, Mr. Chairman. Kailangan po ninyong makita yung kabulukan ng sistema. Kaya po kanina nalulungkot ako sapagkat wala dito si Yusek Cabral. Mm-mm. And in fairness naman to Alam po ba ninyo? in fairness naman to Sec Dizon, since he is the first, he is, you know, he is very new to that department sa DPWH. Kumbaga hindi pa niya kapa kung ano talaga yung kalakaran diyan sa DPWH kasi hindi naman siya diyan talaga nag-start. He had done in other he had worked with other agency or other government agency. So hindi po sa kanya yung DPWH. Kaya maiintindihan ko din kung hindi niya lahat nasagot yung kay Senator Marcoleta mga binigay na mga acronym kasi nga he is new to that department. But he's also good. He's also good. Sana nga lang ay hindi din siya masilaw sa anumang offer kasi ako tinitimbang ko din si Sec Dizon. I think he's doing a great job. Well, he's astig also when he had ambush interviews and informal interviews. He seems to be like astig when he answered the questions. Pero dito kay Senator Marcoleta ngayon, natabunan yung kanyang pagka-astig because Senator Marcoleta is good enough talaga. He is really smart to ask question to Secretary Dizon. Yun na si Yusek Cabral ay nag-text kay Senator Soto. Opo, nakita ko po yung privilege speech po ni Senator Lacson na pinakita yung text message. Concentrate po tayo sa text niya kay Senator Soto. Yung po'y ginawa niya nung kami po ay ma-proclaim bilang senador. Tinanong po ba niyo siya kung bakit niya ginawa yun? Opo, tinanong ko po siya. In fact, nung una ko pong siyang tinanong, sinabi po niya wala siyang communication kay Senator Soto. Na hindi totoo. Well, clearly po, hindi po totoo dahil lumabas po yung text message at kinonfront ko po siya ulit at nagpaliwanag po siya na sinasabi po niya, siya po daw ay nagtatanong kung merong pong priority project ang opisina ng senador. Let's stop there muna. Ang daming problema ng ating bayan, ang daming dapat solusyonan, ang daming naglabasan ng mga corruption, hindi na lang sa Department of Public Works and Highways, kundi pati na rin sa agriculture, di ba? Nadamay na rin yung yung revelasyon ni Tio Laurel na kasama din si Saldico sa kanyang mga binanggit na about sa hoarding sa fish import and export. Nakikinabang din si Saldico. So, tama talaga yung mga sinabi ni BP Sara na dalawa lang ang nagdesisyon sa budget ng Pilipinas. Si Saldico at saka si Martin Romualdez. Sila lang ang nagdesisyon o sila lang ang may hawak ng budget. Nagagawa nila yung gusto nilang gawin na panloloko kasi sila yung may power sa pera. Yes. And eto ang dami rin ngayon naglabasan, maiba na lang. This is not anymore about Marcoleta. Itong ombudsman ngayon na nagba-viral siya ngayon, viral post at nireaksyon na ng ibang vlogger. Nagpilit na ibigay siguro kay Remulla kasi yung pagdidismiss ni acting Vargas doon sa kaso na sinampa ni Senator Amy, smells fishy, di ba? Smells fishy. Kasi ito nga, naglabasan na yung may anonymous letter na nire-reactionan ngayon ng mga vlogger na
meron talagang lutuan na nangyayari sa DOJ, DOJ no, sa ombudsman, para talagang pwesto si Remulla. Pero yun nga, ang katotohanan ay laging mangingibabaw laban sa kasamaan. Kaya bago pa man makuha ni Boyeng Remulla yung ombudsman leadership, meron na agad naglabasan na mga cooking show di umano itong pagsungkit ni pangarap na pagsungkit ni Remulla sa ombudsman. So marami pong usapin actually, sige lang, sa abot ng ating makakaya. Hindi man tayo ganong kagaling sa katulad ng mga ibang vlogger magpaliwanag, pero kahit pa paano yung kunting ambag natin, like sa 1 to 10, kung meron kang isang nalalaman sa 1 to 10, out of 1 to 10 you have 1, it's better than nothing, 'di ba? It's better than nothing kaysa tumahimik ka, wala kang iaambag. Para kang walang kwentang tao o wala kang kwentang mamamayang Filipino because wala kang pakialam sa nangyayari sa sarili mong bansang sinilangan. So, yun lamang po, guys. Hindi po ako magtatagal dahil, again, if I am sleeping late, naapektuhan yung aking sleeping pattern, yung aking sleeping routine, at nahihirapan akong kunin yung talagang ideal sleep hour na 7 hours para sa atin, para healthy po tayo. Maraming thank you and I'll see you again on our next video. Bye! Miss Jobert, shout out!